mga ka-shifters, ako po ulit si Lily at welcome back to One Shift a Day. So, ngayon, wala po ulit si Sir Jeff dahil he's still working on something important kaya hindi po siya makaka-join. Pero alam ko inaasahan niya, kaya bukas, I promise you na makaka-join na po ulit siya. Same time tayo tomorrow ng 8 a.m. Same time nung first episode po natin. So, ayan, abangan niyo po si Sir Jeff. And don't worry, tuloy-tuloy pa rin po tayo ngayon kahit wala siya. Kasi alam ko na may mahalaga tayong pag-uusapan ngayong araw. And quick recap po tayo dun sa mga episodes na naganap. Noong first episode, we read a letter from a frustrated manager na sobrang pagod na siya sa paulit-ulit na instructions. So, maraming nakarelate dyan, alam ko. And episode 2 naman, tiningnan natin yung niyang problem na kung saan yung analysis niya ay paulit-ulit na nagpapasa ng wrong report format kahit na paulit-ulit na rin siyang demo doon sa analyst na yun. So, paulit-ulit yung nag-explain, pero paulit-ulit pa rin nagpapasa ng wrong format. And now we go to problem 2, kung saan focus ito sa pangalawa niyang problem na junior staff na lagi namang late. So, ibang problem po ito kumpara doon sa first problem. So, nakaka-relate ba kayo dito sa problemang to na may mga kasama kayo or may co-workers kayo na madalas late? Kasi hindi lang minsan nabanggit niya na madalas. Ito yung sabi niya sa letter. Isa sa mga junior staff namin, lagi nang late. Tapos, kapag kinausap mo, na traffic lang po. Traffic lang po, ma'am. Walang sense of urgency, walang accountability. Accountability. Hindi naman siya galit, pero ramdam natin na medyo naiinis na rin si manager. At bilang leader, ano ba dapat natin gawin kapag nakaka-encounter tayo ng ganitong sitwasyon na yung mga kasama natin madalas late, kahit tayo nag-e-effort tayo pumasok ng umaga or maging on time. Tapos may mga kasama kayong ganito. Ano ba dapat yung reaction natin or paano ba dapat natin i-handle yung mga ganitong situation? So, the next word is pakialam. So, minsan hindi naman talaga traffic ang problema, malay mo, wala lang talaga siyang pakialam. Siyang pakialam sa'yo, walang pakialam sa team, walang pakialam sa trabaho, kumbaga. Yung attitude na, ay, okay lang mali, yung di naman nakaka-apekto yan sa trabaho. Late naman, konting oras naman, konting minuto. Pero, yung ganun kasing attitude or yung ganitong atake kasi, hindi sila aware na malaking epekto na yon sa mga coworkers natin. Lalo na dito kay manager, hata naman. So, people don't take things seriously if the leaders don't take it personally. Paulit-ulit ng nangyari, tapos hindi napansin ng manager at hindi tinatawag sa manager taong ganito. So, paano na lang? Akala kasi okay lang, hindi naman sila manager Pero kung hindi natin pinapansin at hindi natin kinakausap ng maayos ang taong laging ganito, ang taong palaging late, baka nga iniisip niya, ay, wala lang pala, okay lang pala na kahit late ako, hindi naman ako pinagalitan ni manager, wala namang nakapansin. Ulitin ko na ulit. So, sa totoo lang, minsan, ganyan din ako dati. Siguro until now, yung may kasama kang nakilala kang laging late. Yung kilala akong laging late, hindi ko kino-confront agad. Kasi ayoko ng drama. Umiiwas ako sa drama at ayoko rin isipin nila na ako yung taong lagi may tinitira. Pero ang totoo, pag di natin agad kinakausap, di natin agad kinuna yung mali. Hindi totoo yan. Normal na. So, I suggest, kapag nakausap yung lingkod sa mga tao, huwag kayong mali.
mag-influence ng tao. Gamitin ng pakialam na gamitin yung pakialam conversation. Pakialam conversation. Ganito yan. Ang pakialam conversation. Kadahilan kaya ito, pero gusto ko na naman yung kasi hindi lang ako. Ano pwede mo kasi ano bang ano bang pwedeng may tulong ng manager para syempre yung sitwasyon natin. Ganun lang. Goal mo, hindi ka kanila ng tao. Hindi man hindi iparamdam sa kanya na may epekto yung ginagawa niya. Pagiging niya. The culture that sticks doon sa libro ni Sir Jeff. Sabi doon, culture is built in the small things that leaders allow every day. Hindi mo kailangan ng policy, hindi isang usapan lang. Isang shift sa tono, sa timing, at sa paraan ng pakikipag-usap. Doon na, yun na ang simula ng bagong culture. Yun na. Take note nyo yan. Galing yan sa book ni Sir Jeff na Culture That Sticks. So, ngayong araw, i-challenge ko kayo na mag-isip kayo ng isang behavior or i-recall ninyo kung may na-encounter bang issue sa team niyo na matagal nyo nang napapansin pero hindi pa talaga or hindi pa kayo nakakapagsimulang or hindi nyo pa nakakausap yung mga taong gumagawa ng ganitong behavior. Kung gusto nyo matigil na pero na hindi nyo pa rin magawang i-open sa team, gano'n. So, isipin nyo yung kahit isang behavior lang. Tapos, try nyo kausap. Hindi kayo yung atake na mag-communicate kayo sa tao. Kausap nyo. Tapos, hindi kayo. Karamdam ninyo ito. Ito, hindi para nyo. Kaya mo yun, kaya niyo yung mga shifters, ha? One conversation can shift everything. So, ayun lang for today. Ang nakakatutunan ko doon. Tapos, babalikan natin ang letter ni manager na para naman doon sa third niyang problem about doon sa Mr. Molfong na magaling pero hindi marunong or hindi nakikisama. And kaya si Sir Jeff, ulitin ko, si Sir Jeff makaka-join na tomorrow. Make sure ko na makakasama siya for tomorrow kasi alam ko namimiss niyo na si Sir Jeff. So, aga po tayo morning, ha? Siguro around 8 a.m. to 9 a.m. in the morning. Set your alarms, set your calendars, and same channel po. And let's keep shifting one day at a time. Ako po si Kitty. Okay? Sunod na mga episode. Salamat po.